Bakit nga ba ako nagvi-video ng YouTube video ko ulit? Kasi guys, eto nga, sinasabi ko sa inyo na nagdo-document ako ng sarili kong video dito kasi gusto kong gamiting tracking record ko kung nagpo-progress ba ako sa buhay o hindi. Ginagamit ko to at para ma-document ko rin yung mga learnings ko, mga failure ko. Document ko siya para hindi na siya maulit na mag-fail ulit ako sa gagawin ko na yan. Ito ay itutuloy ko hanggang sa maabot ko yung mga gusto kong abutin sa buhay. No? So para may idea lang kayo ng konti, 30 years old na ako ngayon and today is May 5, 2026 at ako ay napanganak na as in walang minana lahat. So as in from zero. For now, ang meron lang sa akin isang Wigo, motor, tapos dito sa place ko ngayon ay nagre-rent lang kami. Walang bahay, walang sariling lupa. And soon, yan yung mga gusto kong abutin na achieve. At yun nga guys, dinodocument ko to kasi gusto ko talaga ng tracking record para sa sarili ko. Kasi napansin ko guys na pag nagre-record ako ng sarili ko, mas nagiging productive ako kasi nakikita ko yung upload ko kahapon, ganun na. O kailangan ko na palang mag-progress, kailangan ko na palang mag-record ng next step. Siyempre, pag nag-vlog ka ng ganito, paano ka magre-record kung hindi ka gagalaw, di ba? Wala kang upload kung hindi ka gagalaw. So, yun, gusto ko siyang i-challenge lahat-lahat na gusto kong ma-improve ang sarili ko, ma-improve ang health ko, ma-improve ang financial status ko, and skills, lahat. Gusto mong sumabay, kung nanonood ka man, okay lang. Pwede mo akong sabayan, pwede mo akong maging guide kung meron man. Basta, ang may papromise ko sa'yo, magpapakatotoo lang ako kung ano yung nangyayari sa akin, dito ko siya ina-upload lahat. Kaya nga guys, hindi ko siya private na i-upload kasi mas gusto ko yung public talaga. In the future, ikita lahat ng tao kung paano ko nagsimula, kung ano yung mga journey at mga problems, mga pagsubok na nalampasan ko para maabot yung dreams na yun. And soon kasi gusto ko itong ipakita sa mga magiging anak ko kung ano yung mga tinaka ko sa buhay para ma-inspire rin sila at ganun rin ang gawin nila sa buhay na hindi sila susuko. Kailangan nilang abutin yung pangarap nila no matter what, di ba? Babalikan ko itong mga video talaga nito after 10 years. Plano ko kasi mag-retire ng mga 45 years old to 50 years old eh. Plano kong balikan tong video na to, papanoorin ko to in the future. Hindi ko alam kung may YouTube pa in the future, pero malay natin, no? So, i-share ko yung mga goal ko na gusto kong gawin, no? Isa, gusto kong magkaroon ng business na manufacturing business. Pangalawa, gusto kong magkaroon ng food business na nasa mall and gusto ko nasa 10 branches, minimum 10 branches. Pangatlo, gusto kong magkaroon ng real estate company. Yan. So, ano yan? Food business, factory business, real estate company. Pangarap ko kasing bahay lang ay simple. Simpleng bahay, pero yung pangarap ko kasi, yung pangarap rin ng asawa ko. Yung pangarap ng asawa ko, merong bahay yon na may farm. Gusto niya kasi ng farm. Ako gusto ko lang ng simpleng bahay tapos fresh ang hangin, di ba? So, pagsasamahin ko yon. So, yun yung isa sa dream namin. Bahay plus farm. So, farmhouse. And gusto naming makatravel, mga Asian travel, ASEAN pala, ASEAN travel, tapos European travel, yung cruise shipping, gusto namin matry yon. Yan. Tapos, isa pa, gusto kong bumili ng aking car. Pero, anong car yon? Artista van. Yun, gusto ko ng artista van. Gusto ko comfortable na sumasakay. Bucket list ko to, gusto kong subukan yung ano ba yung tawag doon? Skydiving. Skydiving. Gusto ko siyang matry. Skydiving. Gusto kong mag-create ng isang charity. Charity na ako mismo yung magbibigay. Yan. Hindi yung parang organizer. I mean, hindi yung parang organized na charity. Yung ako lang. Iba kasi yung feeling na nagbibigay ka. Alam mo si King Lux. Parang si King Lux. Gusto ko yung ginagawa niya. Nag-vlog siya. Tapos charity niya. So, yan guys. Again guys, that's all. See you in 15 to 20 years. Bye.